talaga naman sobrang tapang, mas matapang pa siya sa mga musang, sundalo, SWAT, dahil ay siya po ay mukhang napapaligiran po ng kanyang private army. At kung meron man din siyang attorney, mukhang marami din po talagang nagbibigay ng tulong daw sa kanya. Umaabot ng 80,000 a day ang natatanggap po nitong tao na to. So ibig sabihin to, nakakabili to ng mga maraming karga, maraming panlaban kung sakali po siya ay papasukin diyan sa gubat. So mga sir, mag-iingat po kayo dahil ayon sa kanyang vlog, sa kanyang paglalantad ng kanyang buhay diyan sa gubat ay meron siyang private army, no? Yun ay parang ano siya hindi mo siya kayang basta-bastang takutin. Hindi mo siya basta-basta daw papadipa dahil lalaban po sila. Marami po sila diyan. Yun po yung pinapalabas niya po sa kanyang vlog. Kaya mga sir na naghahanap kay Epifanio Labrador, mag-iingat po kayo. Kasi mukhang mas matapang pa po siya sa mga musang. Alam niyo mga musang, mga scout ranger. Yung kahit ay putulan mo ng ulo, ay hindi po natatakot yung mga scout ranger. Nako, yung mga sundalo, mga nakikilaban sa gubat. O ganun ho siya, katapang na kahit ay mas matapang pa po siya sa mga yon kasi ganun po siya magsalita. Yung yung mga ano natin, mga sir natin na mga lumalaban sa giyera pagka may mga kalaban nakikipaggiyera, kita niyo naman. Kahit maputulan ng paa, maputulan ng ulo, hindi yan sumusuko sa laban. Ganun ho si Epifanio Labrador Butete, ganun na ho siya katapang. Okay, Sir Metrex, Sir John Valdez, Ma'am Leticia, salamat po sa pagdalo sa ating Quadcom. Ito, simulan natin to, panoorin natin tong tao na to. At kilabutan po tayo kung gaano po siya katapang talagang tao. Alright, simulan na natin. Let's go. Kung saan, lumapit po kami sa aking abogado at siyempre sa iba pa nating mga pwedeng lapitan. Dahil nga po sa inaalam po namin kung sino-sino yung nagpapakalat ng fake news, no? Kesyo patay na daw ako, tinadtad daw ako, kesyo ako daw si Richard Palacio, kesyo nang rape daw ako ng 15 years old, kesyo mayroon daw akong warrant at mayroon akong qualified tip na wala daw piyansa, kesyo basta marami pang iba. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa nga no? Dahil po sa kagustuhan ng iglesia ng Diablo ni Manalo, no? Na tayo ay patahimikin dahil natatakot nga sila, talagang takot na takot sila sa inyong lingkod. Dahil alam ng iglesia ni Manalo na talagang mas matindi si Epifanio Labrador pag bumanat. Sa Idol RR, shoutout po na. Ayan, narinig niyo po mga babayan ha. Takot na raw po ang Iglesia ni Cristo kay Epifanio Labrador, no? Dahil ibang klase daw po siyang bumanat. So mga kapatid sa iglesia, ayan, si Ka Eduardo Manalo, takot na raw po tayo dito sa tao na to. Biruin nyo nga po, sabi ko nga po sa inyo, mapapanood nyo mamaya sa dulo ng video, ay mas matapang pa siya sa mga scout ranger na nakikipagputulan ng parte ng katawan. Ganun ho siya katapang. Ayan una pa lang ng video. Takot na raw po ang mga kapatid, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito po sa taong na to. Okay? Takot naman kami. Uy, takot kami sa iyo, sir. Ibang klase ka pala, no? Ibang klase ka po palang magalit, ibang klase kang magalit. Yung ano ba, yung ibang klase kang hamunin. Aba, napakatapang ho talaga ng tao na to. Panoorin pa natin. Pag bumanat. So, kaya gumagawa sila ng paraan. Lahat, pati mga may connection sa akin, gusto nilang guluhin, gusto nilang pinagbabantaan pa nila mga kababayan. Pinagbabantaan nila yung may mga connection sa akin na kapag hindi daw nagsalita, hindi na gano'n, alam niyo na, alam niyo naman yung grupo na to, criminal ho talaga itong iglesia ng Diablo ni Manalo. 'Di ba? Dahil Diablo nga ito, iglesia ng Diablo, ayun, wala silang wala silang katahimikan, talagang gusto nilang mangagat, gusto nilang pumatay, gusto nilang manakit, gusto nilang manggulo. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko po talaga titigilan ito. Akala po kasi ng iglesia ni Manalo, kapag ginawa nila yun, matatakot nila tayo. Doon po sila nagkamali. Hindi po ako si Brother Eli Soriano para takutin ninyo, para
bantaan ninyo. Isa lang ang masasabi ko, kung ano ang kaya nyong gawin, mas kaya kong gawin. Ha? Kung marunong kayong pumatay, mas lalo ako. Kung Grabe, nakakatakot, no? Grabe ho siya magsalita. So, paano Butete Labrador, yung mga sinasabi mo na yan, sana pagdating ng panahon na mahuhuli ka, ganyan ka pa rin sana katapang. Okay? Pero siyempre, yung mga kasundaluhan na naghahanap dito sa tao na to, siyempre hindi man hindi man din sila magpapakampante dito sa tao na to dahil ito ay meron ng mga karanasan sa mga nakulong, nakapatay na rin siya. Kita nyo nga hindi ho siya takot gumurgor ng buhay kasi nga sanay na ho ito. Abay, syempre, maraming salamat sa paalala mo, Epipanyo Labrador, na mag-iingat na yung huhuli sa'yo. Naku po. Di ba? Ganyan ho, katapang. Dapat ito naging musang to eh. Kaso may nagsabing dito, hindi daw siya musang eh. Ano ba sabi dito? Musang pero mukhang toro. Mukhang toro ka daw. Sabi ni Parekoy. Nako. Ayun, tumaba na ng tumaba to si Epipanyo Labrador eh. Yung face mask niya, pumuputok na yung pisngi niya eh. Oh. Putok na eh. Dati, tamang-tama lang yung ano mo, di ba, pag pinace mask mo ganyan. Nakaganon lang. Pero ngayon, putok na eh. Tinan nyo, oh. Pumuputok na yung pisngi niya. Ayan, oh. Pumuputok na, oh. Ayan, oh. Putok na yung pisngi niya. Napakalaki ng muka. Oh. Ano na nangyari sa'yo, boss? Oh, grabe tapang mo, boss. kaya ninyong manggulo, ewan ko lang. Ha? Huwag na huwag ninyo, ito lang sasabihin ko. Isa man sa mga may koneksyon sa akin, huwag na huwag ninyong sasaktan. Dahil pag sinaktan nyo, ginulo nyo, isa man sa mga taong may koneksyon sa akin, tandaan ninyo. Ha? Pwede akong pumunta sa ibang lugar, pwede akong sa ibang mahirap na, di ba? So, ayan mga babae na, nagbabanta na po itong si Epipanyo Labrador. Ibig sabihin nito, pag nagalaw nyo daw po isa sa kanyang mga bataan, ay gaganti sila. Pwede silang bumaba sa ibang lugar para maghasik ng lagim. Yan po yung gusto niya sabihin eh. So, ibig sabihin niyan, mga sir, yung mga kasundaluhan, yung naghahanap kay Epipanyo Labrador or mahanap nyo yung ibang mga kasamahan niya at ginawan nyo ng masama, ay bababa po sila, gagawa po sila ng lagim kung saan mang lugar sila makakalabas or makakapaghasik ng lagim. Ito po yung sinasabi niya sa kanyang vlog eh. So, nagbabanta po siya, subukan nyo daw, galawin, kantiin ang kanyang mga tauhan, ay gaganti po sila. Depende kung saang lugar sila gaganti. Baga, mandadamay ito. Baga, kahit saan lugar, basta makapaghasik sila ng lagim. Ito yung nasasabi niya sa kanyang vlog. So, syempre, nanonood tayo sa kanya at ay huwag tayong magtiwala kasi baliw na po itong taon na to. Sa kanya mga sinasabi, maaari po niyang gawin yan. Kaya po ay doble ingat po tayo mga kababayan na pwedeng mas malapit po kay Epipanyo Labrador. Okay, kasi pag mga ganito pong mga baliw na tao, yung hindi na po tama ang pag-iisip at ay alam niyo ba yun, yung mga baliw na anytime na biglang papasok sa utak niya na pwede siyang manakit. Ganun na po kasi itong tao na to, kaya mag-iingat po tayo. Di ba? Kasi alam niyo naman, pag nakaperwisyo naman po talaga itong tao na to, at kung talagang totoong meron siyang private army, ay talaga pong maraming masasaktan. Kasi ano na po ito, buang na. Halimbawa, sige, sinaktan nyo na kami. Kung may mga kargada yan, at kung totoo man na meron siyang 80,000 a day na natatanggap sa iba't ibang tao na sumusuporta sa kanya, makakabili ho ito ng mga pakaraming gamit. Yun po yung dapat ay mag-iingat po tayo mga kababayan. Grabe, di ba? Tuloy pa natin. Sa totoo lang, ayokong gumating sa punto na magkasakitan tayo. Ayokong dumating sa punto na magkaubusan tayo. Baka mamaya hindi nyo rin magustuhan ang kaya kong gawin. Yun. Na? Yan. Di ba? Sabi niya, wag niyong subukan na magkaubusan. Baka kaya mong ubusin ng mga sundalo? Kaya mong ubusin yung mga pulis? Napakarami yata ng private army mo ay.
Siyempre nakakatakot yung mga sinasabi niya. Yung sa kabila na nakakatakot ang mga sinasabi niya, wag ho tayo magpapakampante kasi nga ho baliw 'tong tao na 'to, na anytime ay puwede po siyang mangagat at puwedeng, anytime puwede po siyang maggasik ng lagim pagka ito po ay sinapian na ng napakasamang, espiritu, 'di ba? Ano na po ito, yung, wala na siyang, maisip na way kung paano niya pa matatakasan itong, mga kaso niya. Yung naghahanap sa kanya hindi niya na alam kung paano niya pa 'tong malulusutan. At sa kabila ng lahat ang kinalaban niya po ay ang INC, kaya po ito po ay, wala na, lutang na po itong tao na 'to. Hindi na 'yan tatagal. Yung sabi niyang gusto siyang ipagurgor, hindi totoo 'yun mga kababayan. Ba't siya ipapagurgor? Nung nakaraan sabi niya, yung kanyang daw ulo is 3 milyon. Sa sa itsura mo na 'yan boss ano, labrador, gagastos ang Iglesia ni Cristo para padampot ka or pagurgor ka ng, 3 milyon? Eh, yung 3 milyon na ibibili na lang ng bigas ng INC para itulong sa mga mahihirap. Eh, kaysa sa'yo, wala ka namang kuwentang tao, 'di ba? Ba't mag-uubos ng pera sa pagmumukha mo, 'di ba? Mas maganda makulong ka at siyempre sa kabila ng ikaw ay 'pag mahuli at makulong ka or kunyari, dinampot ka at lumaban kayo, nagurgur ka, wala, kasalanan mo 'yan. Pagka nahanap ka na at ikaw ay lumaban sa mga otoridad, ay siguro magaling ka rin mamaril at ay, meron nga siyang video, kumakasa-kasa pa siya, eh. Sabi niya, "Sige subukan niyo, ito ang tatama sa inyo." Gano'n ho siya katapang mga kababayan. Kaya ho itong tao na 'to ay nagtatago na po ito sa bundok. Hindi na ho ito makakalantad sa siyudad dahil po ay, pinaghahanap po itong tao na 'to. Kung sinasabi mo na meron kang attorney, 'di lumantad ka, harapin mo yung mga kaso. Ngayon pinaghahanap ka na, paano ka siyempre hindi ka naman agad-agad mahahanap, nandiyan ka sa kagubatan. At ay darating meron din mga intel na makakapasok diyan sa iyong, lugar kung saan ka nagtatago. Huwag kang masyadong matapang, iisa lang ang buhay mo, napakarami mong kalaban, okey? Kung ilan man kayo diyan, kung may sinasabi kang private army na mga katuwang mo sa poproteksyon sa iyong sarili, ay wala 'yan men. Hindi kayo uubra sa gobyerno at 'pag ikaw ay, hinanap na talaga at inasikaso ka na, walang wala 'yan, hindi kayo uubra. Sino ka ba, ano ka ba, bakal ba katawan mo na para na kahit ay, makipagsuguran ka, makipagharapan ka sa mga awtoridad ay kaya ng buhay mo? Hindi ka naman si Superman. Yung, pagka-Superman mo, yung bunganga mo napakatalim at ay, napakatapang, 'di ba? Grabe. Wag niyong anuhin, wag niyo akong pilitin. 'Yan, 'wag niyo pilitin, Kaya ha. ikaw na mongoloid ka na pinuno ng Iglesia ng Diablo, Eduardo Manalo, isang mongoloid. Turuan mo ng magandang asal ang mga membro mo na puro mga asong ulol, na puro mga lobo na nagpapanggap lang ng mga tupa. Sabihin mo sa kanila, tama na yung paninira, tama na yung kanilang yung kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Ayan mga babae, narinig niyo, tama na ang paninira. Sino ba naninira? Ikaw man. Wala, baliw na talaga 'tong tao na 'to. Meron ng ano siya, may something na sa utak 'tong tao na 'to. Ito ang mahirap kalaban mga babayan, yung mga ganitong mga baliw. Kasi 'pag kalaban mo ganitong mga baliw, talagang gugurgur 'to, 'no? 'Pag masaktan 'to, ay talagang, walang habas 'tong gaganti. Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan, yung mga nandiyan sa malapit sa bundok, siyempre bundok 'yan, baba may mga bahay. Kung kayo po ay nalalaman niyo po kung nasaan 'tong tao na 'to, pagsabihin niyo po sa awtoridad, okey? Sabihin niyo lang po kung nasaan po siyang lugar, magpunta kayo sa pinakamalapit na Iglesia po ni Cristo kung saan man na nalalaman niyo kung nasaan 'tong tao na 'to. 'Pag alam niyo, 'wag ho kayong matakot diyan, para mahuli ho 'yan. Oo, kung alam niyo po kung saang bundok 'yan, na at 'pag naituro niyan meron kayong pabuya sa'kin. Aba, lupit Boy Sardinas, Ako pa ang may pabuya. Kung mapunta ka dito kung halimbawa ay nahuli na, sabi mo, "Sir, ako yung ano, ako yung nakapagturo kay Epifanio Labrador, yung aking premyo." Sabihin mo lang, bibigyan kita ng pabuya. Lupit, Boy Sardinas malakas. Oo.
Bangag na rin yan, mana sa amo. Sabi ni Myra Habato. Nako, ikaw ang naninira, labrador. Binabaliktad talaga, no? Tumigil na sa paninira. Kailan ka ba naman siniraan ng iglesia? Na hindi ka nga kilala ng iglesia ni Cristo ng mga miyembro Hindi ka nga kilala ni Ka Eduardo Manalo. Sabihin mo, naninira. Ikaw tong nagpuputak-putak dyan. Diyos ko. So, bayaan nyo mga babayan shoutout dun sa mga malalapit dito kay Epifanio Labrador. Isumbong nyo po yan at kung alam nyo po kung saan bundok yan mga babayan, isumbong nyo na po yan sa mga pulis or sa Iglesia ni Cristo kung nasa ampong lugar ito. At malamang po, hindi lang ako may pabuya sa inyo. Pati si Ka Eduardo Manalo may pabuya sa inyo. Kasi pinaghahanap na yan, dito nyo naman kakapal-kapal ng kaso ng tao na yan. Kaya nga ay sinuportahan ito ng matataas na tao. Kung totoo man, hindi natin alam kung haka-haka niya lang yan or pagba-blackmail niya lang sa atin at sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, nagba-blackmail siya para matakot, no? Sabi niya nga kasi kanina takot na ang Iglesia ni Cristo sa kanya. Kasi iba daw pong klase itong si Epifanio Labrador. Guni-guni mo lang yun, natakot kami sa'yo. Gusto mo, pag nakita, pag-uuntog-untugin ko yung mga kasama mo Baka naman na pellet gun lang baka pellet gun lang naman yung barrel mo dyan. Baka sa'yo ko iputok yan, butas ang puwit mo. Totoo ba talaga pag pinasok ka dyan ng mga militar, kaya mong pumutok? Baka pag pinaulanan kayo ng bala dyan, baka butasin mo yung inodoro, yung puso negro at pumunta ka doon. Totoo ka ba na kaya mo makipagputukan sa mga militar? Yung mga kasama mo dyan, kaya bang makipagsabayan at kayang matagalan na labanan sa mga Scout Ranger? Ako naman. Diyos ko naman. So mga babayan, para mapabilis to yung mga kababayan natin na napapansin na may kakaiba kung nasan man tong bundok, no? Kung may mga kasama to, pag may nakita ho kayo na mahilig mag-face mask na ganyan, no, isumplong nyo na po kasi po ito'y pinaghahanap. Pinaghahanap po ito ng NBI at malamang alam na rin to, syempre pinagpaplanuhan din to. At kung sakaling totoo yung sinasabi niya, syempre pinagpaplanuhan to, hindi malamang meron tong mga kasama mga kababayan. Syempre, nakita naman niya sa video nung nakaraan, meron talaga siyang baril. Okay, meron siyang kargada. Pero hindi rin alam kung totoo ba talaga to pagka nagkaputukan, baka magtago to sa loob ng inidoro. Ang dali mo pa naman tamaan, boss, laki-laki mo. Totoo ba na kaya mo makipagputukan pag ikaw ay lumaban sa mga otoridad? Baka ma-snipe ka lang sa bugang noo mo Naku naman, grabe yung pagbanat mo sa iglesia, pinapatigil mo pa ang iglesia. Wala naman silang sinasabi sa'yo. Napatunayan mo bang Iglesia ni Cristo yung mga nababasa mo sa comment section mo? Hindi daw siya titigil Mga kapatid sa iglesia, mga babayan, hindi daw siya titigil. Hindi daw natin kaya. So walang kinakatakutan po itong tao na to. Scout Ranger ka man, musang ka man, army ka man, SWAT ka man, nilahat niya hindi niyo ako kayang takutin at hindi ako basta-basta didipa sa inyo. Lupit, no? Na wala namang katotohanan. At magbabanta nila sa aking mga kaibigan, sa mga biro nyo, mga minamahal ko mga kababayan, ini-stock nila yung mga ko. Tapos tatanungin pagka alam nilang kaibigan ko, tatakutin nila, pagbabantaan nila. Talaga nga namang mga hayop at mga demonyo, mga siraulo, mga gago, mga diputa ang mga membro ng Iglesia ng Diablo. Itong Iglesia ni Manalo na puro mga Diablo ang utak. Maliban lang doon sa totoong Iglesia ni Cristo, magandang umaga po, magandang hapon sa inyong lahat. Hindi po kasama doon. Di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko naggagawa at gagawa sila ng paraan para makuha tayo. Pero doon kayo nagkakamali. Lalong-lalo ka na, Eduardo Mongoloid. Isa kang Mongoloid, kang diputa ka. Ouch. Huwag mo akong tatakutin. Mayaman ka, may impluwensya ka, may pera ka, may connection ka. Yes. Ako isang hamak lamang na pulubi.
Isang hamak Kawawa na isip, walang kalaban-laban sa iyo pagdating sa impluwensya. Pero isa lang sasabihin ko sa iyo, hindi ako ganun kadali Oo. para lamang ibigay ang sarili sa iyo, di puta ka. Ha? Alam ko ang pwedeng mangyari sa akin kapag ka, di ba? Kaya sabi ko nga, mas mabuti pang mag-alay ng buhay para sa bayan. Kaya sa ialay ko ang buhay ko sa isang demonyo, sa isang gago, sa isang Ito mga kababayan ha, tingnan nyo yung tao na to ha, parang nag-alay siya ng kanyang buhay, parang nakatulong siya sa bansang Pilipinas nung binanatan niya po ang Iglesia po ni Cristo. Parang wala man akong naiisip na bakit mo kailangan banatan. Ano bang ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Napakaraming tutulungan yan. At napakaraming umaanod yan, libo-libo araw-araw. Ano ba ginawa sa'yo? Ang tanong. Pinagsalita lang ng Iglesia ni Cristo, si Kong Marcoleta, napakarami mo nang sinabi hanggang ngayon. Sabi nga rito, kung matapang ka, bakit kang tatago sa bundok? Okay? Ituro mo kung nasan ang bundok, pupuntahan ka ng mga sundalo. Di ba matapang ka, hindi nyo kayang unatin yung kamay ko basta-basta. Kung talagang matapang ka, ituro mo kung nasaan ka ngayon. Ngayon pinaghahanap ka, siyempre magagaling din magtago to. Ito yung malaking daga, no? Sige nga, ituro mo nga kung nasaan kang bundok. At kung talagang matapang kayo, na kaya nyo lumaban sa mga sundalo. Baka pag umulan na, pag pumutok na ang 100 sundalo, halimbawa pinalibutan na kayo dyan. Baka pag pumutok na ng mga 100 sundalo lang susugod yan, baka pag pumutok yan, sabay-sabay. Hindi na alam kung saan kayo pupulutin. Ay! Baka mga kargado nyo lang dyan, mga 45, 46. Baka hindi ka pa nakapagpaputok ng M16. Okay? Alam mo ba ang 50 sundalo pag nagsabay-sabay pumutok yan ng M16? No? May grenade launcher pa. Baka yung sinasabi mong tapang na yan, baka mag-iiyak ka, tawagin mo yung nanay mo, ha? Sabi niya, nanay, binibiro ko lang sila, pinapaulunan ako ng bala. Baka susunod, yan na yung sasabihin mo. Di ba? Baka iiyak yan, Josephine, no? Di ba? Cross ata ng taga-pamahalaan ng IEC yan. Takot yan, baka IEC yan. Bakit galit na walang dahilan? Yun nga daw po, Sir Noel, ang sinasabi niya, na marami daw po nagpapasalamat sa kanya kasi binanatan niya pong Iglesia ni Cristo. Na maraming kasalanan, manggugurgor na mga pare, bayaran ng mga politiko, bilyon-bilyon tatanggap sa politiko. Yun po yung kanyang binubulgar dito sa kanyang mga vlog. Pero ngayon, nagtatago naman siya. Sige, Epifanio. Sige nga, ituro mo nga kung nasaan kayong lugar na bundok para hindi na sila mahirapan na maghanap sa'yo. Ilan ba yung private army mo? 3? Anong kargada nyo? 38? Yung pa security guard? Mukha kang security guard eh. Baka yung baril mo dyan, paltik? Yung teka-teka? Baka teka-teka lang yung kargada mo dyan. Baka pag ako ang sumugod sa'yo, baka ako lang sumugod dyan sa inyo eh. Baka kabahan ka. Ang tapang mo boy ha. Huwag ka masyado matapang ha. Ituro mo kung nasa kang bundok. Subukan mo nga yung mga sundalo, yung papanik ka dyan, yung hulihin ka. Ituro mo kung saan kang lugar. Para malaman namin ng taong bayan kung gaano ka katapang. Kasi mas mukhang malupit ka pa sa mga musang na gumagapang ng gabi. Hindi mo malay, baka bigla mong pagising, may nakatutok na sa'yo dyan na ginagapang ka na ng mga scout ranger. Alam mo bang scout ranger? Natutulog ka, nandiyan na si mismo sa gilid mo. Gagapangin ka lang nun. Ma-detect lang talaga nila kung saang location mo, gagapangin ka nila. Epifanio. Okay? Maraming mga iglesia ni Cristo na mga scout ranger, mga musang. Yan yung mga gumagapang. Yan yung mga kumukuha ng mga kalaban na hindi nila na namamalayan ay nasa tabi na nila. Yan yung mga gumagapang. Hindi ko alam
May training ka ba? Tingnan mo, ang taba-taba mo. Baka hindi ka makatakbo pagka ginapang ka na dyan. Baka pag pinaulanan ka ng bala, tatawagin mo, nanay mo. I-sure mo lang ha, naka-record yung mga katapangan mo rito sa mga vlog namin na mga iglesia ha. Naka-record yung mga katapangan mo. Kailangan, pag nahuli ka, at nandun ka na sa hukuman, o nasa kulungan ka, ganyan ka pa rin sana katapang Epifanio Labrador. Okay? Huwag yung iyak-iyak ha. Walang iyak-iyakan dito. Oh. Diputang ng isang reliyon katulad ni Eduardo Manalo na isang Mongoloid, di bali na. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, alam ko marami sa mga kaibigan kong nag-aalala, pamilya ko nag-aalala, pero tatayuan ko to. No? Tatayuan ko to. Sa totoo lang, nakakatawa nga eh. Kung ano-ano na lang yung kanilang sinasabi, kesyo ako daw si Richard Macanas, kesyo ako daw si Jeffrey Macanas, pero pag sinabi, Christian Macanas pala, ako daw si Richard Palacio, putang inang yan, kung ano-ano na lang pinapangalan nyo sa akin. Diba? Kung ano, ang gagaling ninyo, akala ko ba magaling kayo manghula? Hindi daw lola, tatawagin lola. Kung nahulaan nyo sana, kung nalaman nyo sana kung ako talaga, hindi sana tinanggal ko na yung face mask ko. Tanggalin mo! Hindi. Biro nyo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, yung pilat sa noo lang, yun na daw, kung kani-kaninong pilat na lang nasa noo, putang ina, dami-daming may pilat sa noo. Gunggong talaga. Kaya mga kababayan ko, sa totoo lang, natatawa at naaawa na lamang po ako dito po sa iglesia ng Diablo. Pero ganun pa man, hindi ko po hahayaan hanggat tayo po nandito, patuloy tayong magbubunyag ng mga kawalangyaan. Alam mo, sa totoo lang, itong eleksyon na to na parating, sigurado po yan. Isa sa reliyon na talagang kumikita tuwing eleksyon ng bilyon-bilyon ay itong iglesia ng Diablo. Grabe. Limpak-limpak na pera na naman ang matatanggap yan. At hindi lang yun, pag nanalo. Eto, para alam nyo, kaya po siya nagpe-face mask. Ganito po kasi mukha niya, Yan, ayan po siya mga kababayan, screenshot nyo na, ayan, Ayan pala, itsura mo, Epifanio Labrador. Kaya naman pala, ayaw mo tanggalin ang face mask mo, tingnan nyo, kitang-kita sa mata, Yan yung mukha niya, mga kababayan. Kawawa naman to. Nakakatakot nga. Nakakatakot ang magsalita, nakakatakot din ang mukha. Alaka. Ayan, Malupit. Yan, kala mo, di namin alam yung tsura mo, Sheesh. Yung politikong binoto nila, sigurado na marami na naman silang makukuhang pabor. Marami na naman silang hihingiin na pabor na kung saan halos mga iglesia ni Cristo na lang ang nakalagay sa mga magagandang posisyon ng ating gobyerno. Diba? Pagmasdan ninyo, magmasid kayo. Halos, balita ko nga, halos yung mga proyekto din na iba, halos sa iglesia ni Manalo na pupunta sa mga membro nito. No? Hindi nga sila, sabihin na natin, hindi nga sila humingi ng pera. Pero ang daming hinihinging pabor na kung saan pera pa din ang kalalabasan. Kasi okay, sa mga kababayan natin na mga nandito na nag-send sa akin ng mga number nyo no nakaraan, andito pa Sa huli ng live natin, namimigay po ako, bubunot pa ako ng isa. At paswertihan na lang po yung mga tawagan ko. Kailangan sumagot po kayo. Kahit wala dito sa video or wala dito sa live natin, baka may trabaho. Malay nyo sumagot. Pagka hindi sumagot, pipili ako ng isa kasi mga number lang naman po nandito. Kailangan sumagot po kayo. Tulad ng isa nung nakaraan, namili po ako hindi nakasagot. Ibig sabihin nun, hindi active yung kanyang GCash. Kailangan GCash number po ang binigay nyo na dito ha. Sa huli ng video, mamimili tayo dito ng ganyan. Ganyan para walang daya. Ayan, ganyan Bubunutin kayo, tatawagan ko. Bibigyan natin ng GCash. Okay? Marami pa to mga babayan ha. Okay, tuloy. mo ba naman pag nanalo yung politiko, sasabihin nung pinuno nung iglesia ni Diablo, ito ang gusto kong baka pwede ang maging regional director, baka pwede ang maging provincial director, o baka pwede ang maging ganito sa opisina, etc. ay iglesia, mga membro namin. Syempre, bilang utang na loob ng isang politiko,
gagawin niya yun. Kasi natatakot siya na baka hindi na siya tulungan ng iglesia ni Manalo. Sir Jojo, 'Di ba? Pero ang nakakalungkot lang nito, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, kaya nga po sumasama ang ating bansa bakit? dahil nga po sa reliyon na to. Biro mo mga minamahal ko mga kababayan, bakit to? Halos lahat po ng mga Tingnan nyo kung paano manira sa Iglesia ni Cristo itong tao na tong baliw na to. Ha? Dahil daw ho sa Iglesia ni Cristo, sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, at sa buong Iglesia ni Cristo sa buong mundo, ay kaya nasisira ang bansang Pilipinas. Grabe, no? Alam mo, marami nang gigil na gigil talaga sa'yo ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na wala namang sinasabing masama sa'yo. Okay? Hindi ganoon ang mga Iglesia ni Cristo. Ano ba ang pinaglalaban mo talaga? Ano ba ang ginawa ng Iglesia ni Cristo sa'yo? At nagbunyag? Ano ba sinasabi mo? Paulit-ulit lang sinasabi mo. Bayaran. Manggugurgur ng pare. Iglesia ng demonyo. Puro ganun lang naman sinasabi mo eh. Wala ka naman nasasabi na dapat ay may topic ka talaga, na dapat ay paninira. Wala eh. Hindi, bubunyag. Anong binunyag mo? Lahat ba ng sinabi mo na ang si Ka Eduardo Manalo ay nanggurgur ng pare? Meron ka na bang ebidensya niyan? Nakita mo ba yung kung gaano kakapal yung kaso mo? Na alam mo naman, syempre, kaya nga nagtatago ka dyan sa bundok, nandiyan ka sa gubat, dahil alam mo hinahanap ka na. Kung talagang matapang ka at maraming sumusuporta sa'yo at maraming kakagamitan dyan, bakit hindi mo subukan na ituro mo kung nasaan ka? At para malaman kung talagang ganong kakatapang, mga kapatid ng mga scout ranger, mga musang, pag nakita nyo itong location nitong tao na to, gapangin nyo na to. Tapos pakihingi naman kami ng video, mga sir ha. Pakita nyo lang, ito na. Boss Sardinas, ito na yung si Epipanyo Labrador. Na bumabalot sa iglesia, ano ka lang po, sir? Yung selfie lang o kahit konting video lang, mga sir. Tapos ay papadalan ko po kayo ng papremyo ni Boss Sardinas. Bigyan nyo lang ako ng picture niya na nahuli. Magbibigay po ang Duterte's Angels ng papremyo sa makakahuli dito sa taong ire. Okay, basta selfie ka lang, basta legit, baka wag lang kamukha ha. Kailangan pagsalitaan nyo yan, baka kumuha ka lang ng kamukha niya tapos, yun ba, tapos bigla na lang nakita ko, nagbablog pa rin. Basta yung legit mga sir ha. Bigyan nyo ho kami ha. Drone lang katapat yan kay Labrador. Solem Ligrado. Mukhang pwede ng dito, drone kasi merong mga araw na pumapasok sa kanyang kinauupuan. Ako, may drone ako rito. Ilang beses na ako nag-iikot dito pero hindi pupunta rito yan. Kasi sa palagay ko sa Mindanao po yan eh. Siyempre, nakakarinig na rin ng mga drone yan. At tumatapat yan sa hindi masisilayan ng drone. At delikado talaga sila dyan. Dinodrone at pinaghahanap na po yan mga babayan. Huwag po kayong mag-alala. Darating ho ang isang balita na lang na nahuli na po itong tao na to. At medyo mag-iingat po yung mga sir natin kasi nga po ay malay nyo po. Totoo po yung sinasabi niya, nalalaban po sila na hindi siya basta-basta uunat ng kamay na lang, na hindi po basta-basta na lang siya. Ibig sabihin nun, lalaban po sila. Mukhang lalaban hanggang sa kamatayan. Ganun ho katapang itong tao na to. Kaya mga sir, mag-ingat kayo kasi ang kalaban po rito, baliw at siraulo. Pag ganitong mga kabaliwan na itong tao na to, yung saraulong ganitong tao na, mag-iingat po kayo, hindi po ito basta-basta. Okay, pag ganito na manalita, at ganito na po magbanta, hindi po ito kailangan maging kampante. Okay, pag daw sinaktan nyo mga sir, yung kanyang mga kaibigan at mga kasama niya sa yung mga private army niya, lulusob daw sila, hindi nyo alam yung kaya nilang gawin. Gaganti sila. Ibig sabihin niya, kasi sa uso sa Mindanao, pagka na anuhan mo yung mga kasama niya, di ba? Pagka nagurgur mo o nasaktan, lulusob yan kahit sino gagantihan nila para malaman lang ng mga kaaway o sa gobyerno na hindi sila basta-basta. Gaganti sila kahit sinong pamilya.
Yun po ang iingatan dito sa siraulong tao na to. Okay? O, tuloy pa natin. Ko, tahan po ng iglesia ng Diablo ni Manalo, lahat po mga magnanakaw katulad nila, lahat po mga mandarambong, lahat po mga tulisan. Napansin nyo? Ulitin ko ha, paano ko nasabi, may puweba po tayo, baka magalit na naman yung mga iglesia ng Diablo dyan. ERAP, sino ang nag-endorso? Sino ang nagsikap na Manalo ito? Di ba ang iglesia ni Manalo na kulto? Di ba? O anong nangyari? Na-impeach kasi magnanakaw. Sino pa? Si Gloria Macapagal-Demonyo. Kita mo ang katangahan ng tao na to, na-impeach daw si ERAP. Hindi siya na-impeach. Siya ay na people's power. Napababa siyang kusa. Tanga mong bobo ka. Oh. Kung totoo man, hindi ko na kasi bata pa ako noon kung dinalabas siya talaga ng Iglesia ni Cristo. Pero kasama po kami noon na nag-rally dyan sa EDSA. Mga iglesia kami from Nueva Ecija. Galing kami Nueva Ecija. Papunta ng rally dito sa EDSA. Kasama pa ako noon. Medyo bata pa ako noon hindi pa ako bumoboto noon. Pero sumama ako sa siguro I think mga nasa 16 o 14 years old ako noon. Mga 16 yata. Kaya pinayagan ako Doon kami sa EDSA Shrine. Kung totoo man sinuportahan siya ng Iglesia ni Cristo, kung talagang napatunayan talaga siya ay nagkasala, tumulong pa rin ang Iglesia ni Cristo na siya ay pababain. Hindi yan na-impeach, tanga. People's power yun. Bobo mo. Ha? Nakakulong si ERAP, na-impeach. Ano po yung people's power po yun? Yung kay ERAP yun, nag-rally kami nun baga people's power ang nangyari doon. Baga parang ginawa ng pero mas marami pa itong nakaraan January 13 nung nag-rally ang Iglesia po ni Cristo noon sa EDSA. Mas marami pa rin pero biruin mo napababa si ERAP, 'di ba? Dami noon. Girat yun, talagang batuhan talaga yun, tamaan sa ulo. May mga nagbuwis din talaga ng buhay noon. At bumaba na lang talaga si ERAP, no? Basta ewan ko lang kung na-impeach ba, pero alam ko people's power rin kung hindi ako nagkakamali. Kasi kasama po kami noon, dami namin. Mga bus po kami galing pong ng Nueva Ecija. Di ba? Yung unano na dating presidente natin, na kung sa kademonyohan ay talagang masasabi mong napakademonyo ng diputang dating presidente na to. Di ba? Tingnan nyo yung nangyari. Sinuportahan din niya si Digongyo, yung si Raulong matanda na malapit ng permahan ng bulate, yung mga diputang yan. Di ba? Ayan na. Ma'am Gloria Arroyo. Pati ikaw, minura nito ni Epipanyo Labrador. Minura ka. Utusan mo na yung mga musang natin dyan. Padampot mo na yan. Ma'am Gloria. Pati ikaw, dinamay ka nitong tao na to. Lahat dinadamay niya Lahat mumurahin na lang din niya to ganun po siya katapang. Kaya dapat to mapabilis na makita. Magbibigay ako ng award para mahanap na to. Nakababa na si ERAP noon na naganap ang EDSA 3. Okay, sige po. Bata pa kasi ako noon. Okay. Mga minamahal ko mga kababayan, huwag natin hayaan na kontrolin tayo ng isang reliyon. Darating ang panahon na mga membro ng Iglesia ni Manalo ay tatakbo ng politika. At dahil ganun na yung kanilang estilo, darating ang panahon na halos lahat ng mga leader ng ating bansa ay mga membro ng Iglesia ng Diablo, na kung saan kukontrolin ng isang reliyon, na kung saan paghaharian ng isang reliyon, na kung saan lahat tayo ay mapapasailalim sa kanilang kapangyarihan, na kung saan magiging sunod-sunuran na lamang sa isang reliyon, na kung saan iisang tao ang nagdidikta. Biro nyo, mga minamahal kong mga kababayan, nalaman ko, nakikialam yan. si Marculeta pala, yan pala ay kumikilos, hindi ayon sa kanya. Kumikilos yung hayop na yan, yung diputang malaking mata na yan, nang ayon sa inuutos sa kanya ng Iglesia ng Diablo. Kaya kawawa tayong mga Pilipino pag nangyari yun. Pagsalita, Diba? Papayag ba kayo?
Kaya nga sabi ko nga kung tatanungin niyo, mas mabuti pang gayahin na lang ng Katoliko yung ginagawa ng Iglesia ng Diablo na kung sino yung nagugustuhan ng leader, yun yung iboto ng lahat. Kasi diyan sila mas Okay. diyan sila kumikita. Yung mga Katoliko daw, dapat tularan nyo daw ang Iglesia ni Cristo. Kasi kung sino napupusuan ng Iglesia ni Cristo, yun ang iboboto nila. Tinuturuan po kayo mga Katoliko nitong si Epifanio Labrador. Ibig sabihin yan, parang nagiging engot kayo sa pananalita nito. Kasi dapat daw tularan yung Iglesia ni Cristo na may pagkakaisa. Pag sinabi nila kung sino iboboto, yun ang iboboto nila. Ay, loko ka. Idol mo Iglesia ni Cristo na. Hindi nila kaya yan, hindi kaya ng Katoliko yan, at hindi yung kanilang pananampalataya. Hindi ganoon yan. Kailan ba naging ganoon ang mga Iglesia Katolika? Hindi naman, di ba? Ikaw ba't pinamagunahan mong Iglesia Katolika? Sino ka bang tukmul kang siraulo ka? Pati Iglesia ni Katoliko, Iglesia Katolika, sinasabihan po kayo, magkaisa kayo, tularan yung Iglesia ni Cristo, na kung sino ang napupusuan nyo, sabay-sabay, sama-sama. Malupit ka talaga, paano? Diyan sila diyan sila nagiging malakas. Kasi diba? kung tutuusin, sa 100%, 1% lang ang dami ng Iglesia ng Diablo. Yan. Sa 99% na dami ng Katoliko. 1%, 99% yung Iglesia Katolika. Ilang porsyento yung nagrally doon? Dapat sumama ka nung nagrally nung nakaraang araw. Asan yung 99% na sinasabi nyo? Wala nga Ibig sabihin nun, hindi pabor sa gusto ng mga pare, yung mga tao. Nakita mo ba? Napanood mo ba? Maraming naniningil. GMA pa nag-report. Maraming kababayan natin na hindi nabayaran ng pinangako na pumunta sa rally at may bayad. Sira ulo kung baliw kang tao ka. Kasi sinasabi mo na mas marami ang Iglesia Katolika. Tinan mo nga, nanawagan na nga si Father. Hindi pa rin siya sinunod ng mga taong bayan. May sumunod, pero pinangakuan ng bayad. Kita mo nga, yung mga vlogger nga nyo Yung mga tanso vlogger nga wala, no comment nga dyan sa vlog na yan Di ba? No comment yan. Hindi nila iba-vlog yan, yung ganyang issue. Kami lang ang magbablog niyan. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Shout out sa mga kaibigan at mga Katoliko dyan. Marami nagsasabi rito, ayaw naman sumunod sa may pari na yan. Duterte man din gusto namin. Nasa yung 99%. Yan nga ipaliwanag mo, Epifanio Labrador. Kung hindi ka pa naman katutak na kabubuhan sa utak mo. Di ba? Hindi nakialam na pare ang mismo nag-file ng impeachment. Sus. Cute. Yung mga pare talagang nakasuporta sa impeachment. Kaso hindi po siya sinuportahan ng mga miyembro ng Katolika. Okay? So, wala na ako, no comment ako dyan. Kasi kayo mga Katoliko, ba't din yung sinuportahan yung mga pare sa panawagan nila na magpunta kayo doon sa EDSA, Power, yung rally. So, ibig sabihin yan, wala nang tiwala ang mga taong bayan sa mga pare about sa pag-impeach kay Vice President. Kasi nang gusto ng mga taong bayan, kapayapaan. Hindi kami magsasayang ng isang araw diyan sa rally nyo. Okay? Merong mga nagsumama at nagsabi rito na sumama lang kami doon kasi sayang man yung bigas. Pero alam mo naman yung usapan natin, kahit sumama kami diyan, tatang digong pa rin tayo. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Di ba? Nakakahiya sila. Hindi nga nila yan na-vlog sobrang dami na namin. Ito na yung wala nga kayong 5,000. Diyos ko naman. Hindi nakialam pare tapos nanguna sa rally ng 31. Hindi nakialam ang pare tapos nanguna. Nakialam po yung pare yan, Sir Andrew, na ba yun sa balita ng GMA. Nanawagan po sila sa mga taong bayan ng mga Iglesia Katolika na makiisa sa January 31. Kaso, sablay. Ito po yung pinagmamalaki ni Epifanio Labrador na mas marami po daw ang Iglesia Katolika. Pero syempre, iba na ngayon ang mundo ngayon, no? Marami na ngayong may Facebook, cellphone, social media, alam na.
'Di ba? Ganito ang nakakaganda pagka mayroong mga napapanood na ganito. 'Di ba, mga babayan? O, tuloy natin. Kaya ang mga kaparian, ang mga membro ng mga Katoliko at iba pang mga reliyon, kapagka Hmm, nalaman ninyong yung politikong 'yan, ang sinusuportahan nila, ibig sabihin magnanakaw 'yan, mandarambong 'yan. grabe. Tingnan niyo, sinusuportahan ng iglesia ni Manalo si Sara kasi mandarambong, Hmm, 'di ba? Ako, gusto nila akong patayin, gusto nila akong hmm. tirahin. Sinasabi nila na wala daw piyansa yung akin dahil meron daw akong may qualified tip daw ako na kaso. Putang ina ninyo. Si Sara na bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi nga kayo pumalag ng ganon. Hindi nyo nga Oh, pinost sa Carles, thank Facebook. you. Syempre, hindi na tayo magtataka. Solen, Mahirap lang salamat. tayo eh. Mahirap lang tayo. Yeah, totoo. Mas marami Katolika. Syempre, para sa akin, siguro, kaya hindi rin pumapalag ang iglesia ni Manalo na Diablo, Hmm, kay bakit? Sara sa ginagawa niyang pagnanakaw sa taong bayan, alam na natin. Marami sa mga iglesia na membro ng Hmm, iglesia ni Diablo ang nabigyan kasi ng posisyon ni Sara Duterte sa ating hmm. gobyerno. Yun ang nalaman ko. Kaya ganun na lamang sila. Yun ang nalaman mo. Hindi mo tatanggapin sa kaso mo yan, yung mga paliwanag mo yan, yung mga nalaman ko. Hindi pa pwede yan. Napakabobo mo talagang tao ka. Alam mo, ah, kung talagang matapang kang tao ka, harapin mo yung kaso mo. Hindi yung puro haka-haka na gumagawa ka ng sarili mong opinyon para makapanira ng tao. Harapin mo yung sangkatutak na kaso mo. Huwag mo nang pahirapan yung mga kasundaluhan na paghahanapin mo pa dyan sa gubat. Kasi pag pinahirapan mo yan at natagpuan ka nila, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Mga tiglilimang sampal sa'yo. Tapos pagka lumabang ka dyan, alam mo na. Pero mga sir, mag-ingat kayo kasi ganun ho katapang to kasi may private army na tong tao na to. Pinagkakalandakan niya, umaabot daw ng 80,000 a day ang dumarating na suporta sa kanya. Ibig sabihin nun, marami sila mabibiling panlaban. So hindi ho siya basta-basta kasi meron siyang kausap diyan at napapaligiran ho itong tao na to. Ibig sabihin ito parang sikat ka boy, no? Sikat. Sikat ka namin. Grabe oh. Nakakilabot yung tao na to. Diba? At syempre, alam ko na rin. Alam mo. Malamang, binayaran ng bilyon-bilyon ng mga Duterte etong si Manalo. Para nang sa ganon, makuha ng mga Duterte yung simpatya, suporta ng mga membro ng iglesia ng Diablo, na mga demonyo din naman. 'Di ba? So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, huwag natin hayaan na kontrolin tayo ng isang reliyon. Magsama-sama po tayo, magkaisa po tayo. WSS. Kapag nalaman natin, Shoutout. kagaya ngayon, sinusuporta ng iglesia ni Manalo si Bato. Tingnan nyo puro mga magnanakaw at walang kwenta, puro mga palamunin lang sa Senado. Yung sinusuportahan nila. Tama, Sir Noel. Diba? Katarantaduhan naman talaga. Kagaguhan. Masasabi mo talagang kagaguhan, katarantaduhan, kademonyuhan talaga. Tama, cute. 'Di ba? Pero ganun pa man, hindi po tayo titigil dito. Hangga't ako ay nandito, ako'y Tama, Sir magsasalita. Enrique. Ako ay sisigaw o isisigaw ko ang karapatan ng taong bayan. Kaya nga sa pamunuan ng iglesia ng Diablo, maawa naman kayo. Lalong-lalo ka na Eduardo Manalo na isang Mongoloid na leader ng iglesia ng Diablo. Alam nyo mga kababayan, ito kasi pag naririnig ito at mapapanood ito ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, alam nyo ba pagka binanggit niya yung si Ka Eduardo Manalo, sabihin ng Mongoloid, mumurahin niya, alam nyo parang yung puso namin tumatagos yung yung suntok. Boom! Pag marinig namin yung pangalan ng Ka Eduardo Manalo, tapos babalahurain niya, bumibilis yung pintig ng puso ng mga totoong mga Iglesia ni Cristo. Ganun po nasasaktan yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ayaw lang, dapat minura-mura ko din to kasalanan. Ayaw lang pagmurahin dito saka bawal mo sa amin. Saka pwede, pa konti-konti, pwede ako magmura. Nako, kagigil
Huwag mo yung diputa ka. Ay, Alam ko mayaman ka, uulitin ko. Pero hindi isang mongoloid na katulad mo ang sisindak sa akin, demonyo ka. Kahit 1,000,000 pa yung mga tao mong mahanap sa akin para patayin ako. Bakit sa tingin mo ba? Basta-basta na lang ako didi pa, sasaluhin yung bala kung ano man. Lalaban kami. Oh, lalaban Pero kami. Ibig sisiguraduhin sabihin, ko meron sa'yo siyang private na mas army, ha? marami. Bago nila ako matumba, pinaghandaan na namin yan. Yan, sabi ko sa inyo. Di ba? Na doon ka pa lang sa malayo, baka naliligo ka na ng iba't ibang uri ng pasabog. Boom! Yan ang sinasabi ko. Yan. Okay, for the record, mga kababayan, mga kamusang, mga scout ranger, papasok pa lang po kayo daw sa bundok kung saan nandoon sila, ay maliligo na raw po kayo ng iba't ibang klase ng pasabog. Ibig sabihin ito mga kababayan, totoo, confirm na meron siyang private army. Pero syempre tayo, alam naman natin, baliw to, pero wag tayo magpapakampante kung hindi totoo yung sinasabi niya. Imagine mo totoo na lang. Kasi mahirap kalaban ng mga siraulo. Okay? At pagka daw nasaktan ang kanyang mga kasamahan, ay lulusob daw ho sila sa isang lokasyon kung saan maghihiganti po sila. Kaya wag nyo daw subukan na kantiin ang kanyang mga kasamahan. Grabe. Sabi ko sa inyo eh. For the record. Yung batas, diputa ka. Aray. Kayo nga dapat ang makulong dahil sa dami na ng mga pari na pinapatay ninyo, sa dami ng mga ministrong pinapatay ninyo, sa dami ng mga pananakot ninyo sa mga taong walang kalaban-laban sa inyo, mga demonyo kayo. Yan. Pero dahil nga mayaman kayo, walang magawa ang gobyerno. Takot ang hustisya, takot si ganito, takot ang pulis, takot ang NBI, takot ang ano. Kasi mayaman. Yan lang pinagkaiba natin. At yan ang sistema sa bansang ito. Pag mayaman, okay, ngayon ko lang ito nababasa si Charlie Whiskey. Bakit ganun na lang ang suporta ng iglesia, Isar, at ayaw nila ipaliquidate ang pera ng taong bayan? Charlie, na-vlog na yan dati pa, matagal na yan, naglabas na ang COA na si Vice President ay ginastos niya ang yung pera sa tama. Okay? Ayaw mo maniwala sa COA. Bahala ka na. Nasagot na kita ha. Hindi mo ito napanood yun. COA na nga nagsabi. Ilang vlogger na ang nag-vlog niyan. Si Senator Roque, sinabi na rin yan. Na about dyan, naglabas ang COA, ay ayaw mo maniwala ng Quadcom. Pati ikaw ayaw mo maniwala. Di ba? Wala kayo sa buhay nyo, di ba? Ayaw nyo maniwala Hindi na parang kasalanan. Pag mahirap, gusto agad ikulong, gusto agad patayin, gusto agad patahimikin. Ganon. Pag mahirap, kahit walang kasalanan, sige. Dahil gusto ng mayaman na patahimikin ito, gustong gawa ng mga isyu, ayun, kikilos ang batas. Pero pag mayaman ang may kasalanan, yung batas tameme. Tama? Yan ang nangyayari. Tama? At yan ang katotohanan. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo magpapatalo sa iglesia ng Diablo. Okay mga babayan. Oy, Sir Jong Laurente, Idol Boy. Di ba nasagap ng satellite mo yan si Damo Log na mahuli na. Hindi kaya yung satellite ko Sir Jong Ibang klase yung kanyang pangontre. Hindi ko siya masagap Hindi kaya ng satellite ko Pero ma-detect na yan. Gagamit tayo ng yung mga sundalo ng mas malupit na satellite, no? Dumami na kaso niya sa mga pinagsasabi niya. Pag sinampahan ulit buroto naman. Kaya nga tatago siya, Mami B. Nandiyan na po siya kasi alam niya na yung kaso At meron na ho siyang private army mag-iingat kayo mga sir, ng mga huhuli sa kanya. Dahil ang sabi niya, malayo pa lang daw ang mga sundalo o sino man nang huhuli sa kanya. Iba't ibang bala na ang lilipad. Grabe ka, sir. Natakot naman kami. Ay, mga sir, paki-like nyo itong video na to, paki-share nyo. Para umabot sa mga kababayan mga musang na huhuli kay Epifanio Labrador. May sumusuporta sa kanya, malaking grupo, lalo na mga galit sa INC. Yan ang nakikita ko ngayong
Cagayan, na? Kaya ganyan ang galawan niya. Rolando, yes, okay lang. Di sama-sama sila sa kulungan at sama-sama silang matimbog o matimbuang pag lumaban sila sa mga militar na dadampot kay Epifanio Labrador. Eh, subukan nyo. Matapang pala eh. Bak 80,000 daw araw-araw natatanggap nila. Okay mga babayan. Bubunot na ako, mamimigay akong GCash. O shoutout sa mga nandito ngayon. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Mamimili ako ng isa. Okay? Na bibigyan natin ng GCash. So kahit hindi ka naman nandito ngayon, kahit wala ka dito sa live, nakapagbigay ka sa akin ng number mo, ng GCash mo nung hingi ako nung isang araw, ay mananalo ka ng 500 pesos. Okay? Ito ay pasalamat po ng mga Duterte's Angels na sa mga sumusuporta kay Boy Sardinas. Okay, namimili na po ako ng isa, mga babayan. O, ayan ha, hindi ako nakatingin ha. Okay. Eto na yung napili ko. Kailangan sumagot ka, ma'am, sir, ha? Para ma-send ko sa iyo yung GCash. Sayang to, ha? 500 pesos. 0970 246,810. Wala, ba't ang dami naman? Sobra-sobra naman to. 246,810. Ang tama. 098526. Okay, tatawagan na natin mga babayan. Ito, kung sino tong mananalo na to. Ito po yung mga number na binigay nung nakaraan ha. Uy, nag-ring. Kuya Will to ha. Nanonood kaya? Hello po. Hello. Magandang hapon po. Si Kuya Will to. Si Kuya Will. Kilala mo ba si Kuya Will? Ha? Kilala mo si Kuya Willie? Will? Rebillame? Nanalo ka po. Sino po sila? Sino po sila? Hello. Hello, boss. Kilala mo ba si Willie Rebillame? Sino to? Si Willie Rebillame po. Nanalo po kayo ng GCash. Willie Rebillame? Oo. Kaibigan niya si Boy Sardinas. Uy, Sardinas. Ay, kayo pala, sir. Ano pa yung nag-text ninyo, ah? Nanalo na ba kayo dati? Hello? Yes, sir. Putol po. Natawagan na ba kita dati? Natawagan na kita? Ito, sir. Ngayon lang po. Ngayon lang. Anong pangalan mo, sir? Anong pangalan mo? Si Rodney po. Kaso Cheryl yung nakalagay dyan, eh, sa misis ko, eh. Nanonood ka ba ngayon sa live ko, sir? Nanonood ka ba sa live ko ngayon? Ito, sir. Kakarating ko lang po kasi. Okay. Sir, manonood po ako. Naka-live po ako ngayon. Kausap kita sa live ko. Bumunot kasi ulit ako. Kayo po yung nabunot ko na mabigyan po ng GCash. Ano po ba trabaho mo, sir? Wala ako ngayon, sir. Naka-floating po ako kasi isang buwan na ako walang po. Ano bang trabaho mo, sir? Security guard po. Wala kang trabaho ngayon. Wala, sir. Kasi extra kasing license ko, eh. Mag-renew po ako. Okay, tamang-tama. Wala kang trabaho. Nanalo ka ng 500. Bili mo agad doon 10 kilong bigas. Salamat po, sir, ha. Thank you po. Eto, naka-live po ako. Mamaya, manood ka na lang. Panoorin mo. Nakausap kita sa bandang huli ng video. So, Sige po. mga kababayan, ito si sir, wala daw pong trabaho. Isang buwan na. Tamang-tama at nabunot natin siya. May pambili siya ng 10 kilong bigas. Kaya, di ba? Salamat po, sir. 8 kilong bigas sa sardinas. Kahit sino naman po sa inyo, sir, eh. Basta Pirme Duterte, talaga supported po ako, eh. Anong lugar po kayo, sir? Anong lugar? Dito pa ako sa Caloocan, sir. Caloocan. Huwag niyong boboto si Trillanes dyan, ha? Hindi po. Ha? Wala yan, sir. Sabi. Wala. Sir. Sabi ko sa inyo, hindi nila boboto si Trillanes, eh. Ito na, sir. Sasend ko kasi mahina yung signal ko, ha? Ito, hintay mo muna. Sisend ko sa iyo ngayon yung 500 pesos galing from Duterte's Angels from OFW. Alright, kaya lagi kayo tututok. Sige, sir.
Pag salamat. nagla-live ako para malay nyo kayo naman mananalo. Tama-tama, nanalo po kayo sir at wala kayong work. Pang 10 kilong bigas, no? Yeah, ito na, sisend ko na po. Oh, wait lang, dyan lang kayo sir. Para makita nyo po dito sa live. 8526. Siguraduhin ko kasi pag kailangan po kasi pagka tumatawag ako sasagutin nyo para po sure po na papasok yung GCash. Kasi pag tumatawag ako hindi nagri-ring, ibig sabihin nun, hindi active yun. Kaya dapat magbibigay kayo sa akin yung active. Opo sir, magbaka sakali lang din po ako pero swerte po. Di ba? Swerte kasi pinakinggan ka ng Panginoon kahit papaano ay meron po kayong pambili ng bigas, no? Pensya na po kayo diyan, no? At lagi nyo lang po akong isuporta para mas lalago pa tong channel natin at para mas marami pa po tayong matutulungan. Ulitin ko lang. 0985. Yeah, they help po tayo. Team Duterte po tayo ha. PDP laban sa Caloocan. Opo sir, they help talaga. Okay. Sir, sandali ha. Ito yung ang pangalan ng GCash mo is SHLM. Putol-putol sir. Ano yung GCash mo, sir? Yung pangalan? SHLM. Sir, is HARRYL sir. YL. Syempre. Tapos M. YL. Tapos M yung dulo. Yung pinaka ano niya. Apelido M. Matutina sir ako. Matutina. Alright. Sisend ko na, sir. Ito na. Okay. Kung manonood po kayo ng ng live, so ito, nasend ko na, sir. Ayan, Sige sir, salamat po sir. Manonood po ako. Okay. So ayan, pumasok na, sir. Pumasok na po. Salamat. Pumasok na po yung GCash niyo po, pambili niyo ng bigas. So, lulukutin ko na to kasi nanalo na po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat po. God bless. Okay, bye-bye. Hindi ba? Lupit na. Ano yung ko na to kasi nanalo na si sir. So, susunod naman, ito, meron pa. So, dadalhin natin yan. Shoutout kay Ma'am Ami Cabrera OFW. Na Saudi Davao, right? So, ayan, kita niyo mga kababayan, hindi lang tayo nagtumira, binan natin si Epifanio Labrador. Nakatulong din tayo kahit paano, kahit maliit na bagay. Tulad yan nila sir, nila ma'am, wala pong trabaho. At kahit paano nakatulong po tayo, pambili po nila ng bigas. So, Boy Sardinas lang malakas. Saka syempre, Duterte's Angel, maraming salamat po sa inyo sa Team Tag Hirap, mga sponsors ni Boy Sardinas. Good afternoon po, new subscriber idol, Michelle Abulima. Alright, maraming salamat sa iyo, ma'am. Thank you. So, susunod, kukuha na naman ako ng mga GCash. So, ayan, susunod, ito pa ulit. So, marami-rami tayo nabibigyan ng kahit paanong tulong sa mga kababayan natin na nabibigyan ng GCash. So, pag lumaki pa yung channel natin, sa mga nag-subscribe, lagi nyo lang panonoorin yung ads natin mga babayan dahil para magkakaroon tayo ng revenue para mas marami pa po tayong matutulungan mga kababayan natin. Okay? So, Aurelio Netaphan. Alright, shoutout po, no? Kapatid, saan po mag-send ng GCash number? Pag nanghingi na po ulit ako, Ma'am Janet Tihada. Kasi marami pa naman po ito eh. So, siguro susunod, pagka manghihingi na naman ako ng GCash number, para iipunin ko dito, marami, tapos kada ko magbibigay ako ng GCash, di ako na lang po bubunutin. Yung mga subscribers natin na sumusuporta, yung nagla-like and share ng mga video natin, yan yung mga iipunin ko para soon, pag gusto ko mamigay ng GCash, bubunot na lang ako bigla. Di ba? So, yun muna po yung ating live mga babayan. Isang oras na rin tayo. So, hanggang dito na lang po. At sa uulitin, congratulations po kay sir, kay ma'am na nanalo sa ating pa-GCash. So, Epifanio Labrador, makikita pa tayo ulit ha. Nanggigigil ako sa iyo ha. Mega love shot host JN Lore Vlog. Shoutout sir, patapos na rin ako nag-live at nagbigay na rin tayo ng GCash kahit papaano. Nakatulong tayo ngayong hapon sa ating subscriber na nawalan ng trabaho. Maraming salamat po. Don't forget to like and share and subscribe this channel, Boy Sardinas. Love you guys and bye-bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.